pagpalaan, pagmamahal. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ako sa exam itong mesh ng match 3. At ang topic 1 na talakay natin ngayon ay sapat ba yung pagtitiwala sa Diyos. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Hebrews chapter 11 verse 1. At buksan po natin ang ating puso-isip sa mga nagsalita ng Diyos. Yung sabi dito na, now faith is confidence in what we hope for, and assurance about what we do not see. Pero sa Tagalog, ngayon ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Teaching number 1, faith is taking God at His word. Ibig sabihin, ang tunay na pananampalataya ay hindi nakakailangan ng pisikal na ebidensya o katibayan. Sapat na ang salita ng Diyos upang tayo ay naniwala. Kapag sinabi niya na gagawin ko ito, pinanghahawakan natin iyon kahit hindi pa natin ito nakikita o nararanasan. Para itong pagtanggap sa isang pangako na buo, wala natin na tutuparin ng Diyos ang kanyang sinabi. Teaching number 2, faith honors God. Kapag tayo ay may pananampalataya, pinapakita natin na kinikilala natin kung sino ang Diyos. Siya ay tapat, makapangyarihan at mapagkakatiwalaan. Sa bawat pagtitiwala natin sa Kanya, naluluwalhatin natin siya dahil kinikilala natin ang Kanyang pagkakilahan at kakayahan. Hindi natin siya nililimitahan sa ating sariling pag-unawa, kundi sinasambad natin siya sa pamamagitan ng pagtitiwala. Teaching number 3, faith leads to active obedience. Hindi sapat ang maniwala lang. Ang tunay na pananampalataya ay may kasamang gawa. Ang ating panitiwala sa Diyos ay dapat makita sa ating mga desisyon at pangungungan araw-araw. Kapag sinabi ng Diyos na gumawa ka ng isang bagay, ginagawa ko ito hindi dahil madali, kundi naniniwala kang tama ito at kasama mo siya. Application number 1, trust God even you do not see the whole picture. Maraming pagkakataon na hindi malinaw ang ating hinaharap at para malampasiguraduhan ang mga bagay. Ngunit sa pananampalataya, natitiwala tayo na hawak ng Diyos ang lahat, mula simula hanggang wakas. Kahit hindi mo pa nakikita ang resulta, patuloy kang susunod sa Kanya dahil alam mo may magandang plano siya. Application number 2, declare God's promises over your doubts. Darating ang panahon na magdududa ka sa sarili mo, sa sitwasyon mo o kahit sa Diyos. Ngunit sa halip ka magpatalo sa takot o pangamba, gamitin mo ang salita ng Diyos bilang sandata. Ipahayag mo ang kanyang mga pangako, palalahanan mo ang sarili mo ng kanyang katapatan sa kabila ng iyong nararamdaman. Application number 3, walk daily and obedience as a response to faith. Ang pananampalataya ay hindi lang salita, kundi isang buhay na ipinapamuhay. Araw-araw hinahamon tayo ng Diyos na sundin siya sa maliliit na sitwasyon man o sa mahalagang hakbang. Sa bawat pagsunod mo, pinapatunayan mong buhay at totoo ang iyong pananampalataya sa Kanya. Yun lamang po ang aking devotion. Maraming salamat.